Kamakailan lamang ang maalamat na sapphire ring ni Prinsesa Diana, isang sagisag ng pag-ibig at mahahalagang alaala ng maharlikang pamilya, ay bigla na lamang nawala. Gayunman, ang higit na ikinagulat ng lahat ay hindi lamang ang mismong pagkawala ng singsing, kundi ang pangalang lumitaw sa likod ng mga hinala. Si Tom Parker Bowles, anak ni Reyna Camilla mula sa kanyang unang pag-aasawa. Nang tahimik na ipag-utos ni Haring Charles ang isang lihim na investigasyon, ang mga unang bakas ay hindi lamang nagturo sa isang nag-iisang nanghimasok. Sa halip, unti-unti nitong inilantad ang isang mas malalim na ugnayan na tila sangkot ang ilang taong pinakamalapit sa kanya sa loob mismo ng pamilya. Isang bodyguard ang biglang naglaho. Lumitaw ang mga misteryosong mensahe at ang mga lihim na pagkikita ni na Camilla at ng kanyang anak ay lalo pang nagpalabo at nagpalalim sa buong pangyayari. Isa lamang ba itong bigla ang kilos ng isang anak na nais protektahan ang kanyang ina? O may mas malaking sabwatan bang pilit itinatago sa likod ng mga pader ng palasyo? Isang malamig na umaga ng Abril 2026, nagising ang Buckingham Palace sa karaniwan nitong maayos at formal na kapaligiran. Ang matatag na yabag ng mga kawani, ang banayad na amoy ng kape mula sa kusina, at ang maindayog na takbo ng buhay maharlika ay tila nagpapatuloy gaya ng dati. Walang sino man ang nakaisip na sa isang iglap, isang pulang alarma ang dudurog sa katahimikang iyon at magpapakawala ng isang tahimik ngunit mapanganib na krisis mula sa kaibuturan ng palasyo. Biglang umaling-aungaw ang matinis at sunod-sunod na alarma mula sa makabagong security system ng Royal Treasures Vault. Ang matalim na tunog nito ay kumalat sa mga marmol na pasilyo. Agad na inilagay sa pinakamataas na antas ng alerto ang buong security team. Mabilis silang sumugod sa lugar. Hawak ang kanilang mga baril habang sinisinagan ng mga flashlight ang bawat madilim na sulok. Nang mabuksan ang mabigat na pinto ng vault, tila nanigas ang hangin sa loob dahil sa matinding pagkabigla. Wala na ang sapphire ring ni Prinsesa Diana. Hindi iyon isang ordinaryong alahas. Ang sapphire ring na napapalibutan ng 14 na kumikislap na diamante ay matagal nang nakaugnay sa pangalan at buhay ni Diana. Para sa marami, ang singsing ay bahagi mismo ng kanyang alaala, ng babaeng pinakamamahal ng sambayanang Briton. Sa paglipas ng panahon, isinuot din ito ni Prinsesa Kate Middleton ng may malaking paggalang at pagmamahal. Ang paglalagay nito sa Royal Treasures Vault ay nilayon upang mapanatili ang pamana nito laban sa liwanag, panahon at panganib. Ngunit ngayon, ang dating kinalalagyan nito ay isa na lamang malamig at bakanteng espasyo. Nasira ang seal, ngunit walang bakas ng marahas na pagpasok. Walang basag na salamin. Walang pangalawang alarma na tumunog. Ang lahat ay naisagawa ng napakalinis, napakatahimik at napakaprofesyonal, kaya't ang pinuno ng seguridad ay ilang segundong nanatiling nakatayo, tila hindi makapaniwala. Imposible, bulong din niya, nanginginig ang tinig sa pagkabigla. Nang suriin ang datos ng sistema, lalo pang lumalim ang sindak. Ang taong pumasok sa vault ay isang bodyguard mula sa personal protection team ni Reyna Camilla. Hindi ito isang estranghero. Hindi rin ito isang profesional na kriminal mula sa labas. Isa siyang taong araw-araw na pinagkakatiwalaan ng maharlikang pamilya. Isang taong ilang ulit nang tumayo sa tabi ni Camilla sa maraming opisyal na pagtitipon. Ngunit nang ipatawag siya ni Haring Charles, ang bodyguard ay naglaho na ng walang babala. Nagpadala siya ng biglaang email ng pagbibitiw. Sinasabing,
personal na dahilan ang sanhi, ngunit wala siyang ibinigay na karagdagang paliwanag. Wala ring malinaw na bakas kung saan siya nagtungo. Hindi siya nakita sa alinmang kamera sa labas ng palasyo. Para bang natunaw siya sa magulo at mataong mga lansangan ng London. Agad na ipinaabot ang balita kay Haring Charles III sa Clarence House. Nakaupo noon si Charles sa kanyang antigong mesa na gawa sa roble. Hawak ang karaniwan niyang tasa ng Earl Grey tea sa umaga. Nang pumasok ang kanyang malapit na tagapayo na maputla ang muka at isinalaysay ang buong pangyayari, dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa. Ang mahinang tunog ng porselana sa platito ay tila masyadong matinis sa katahimikan ng silid. Nagbago ang kulay ng mukha ni Charles. Dumilim ang kanyang mga mata at mahigpit niyang naikuyom ang mga kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang singsing ni Diana, bulong niya, mababa ang tinig, puno ng tensyon at pag-aalala. Mas nauunawaan niya kaysa kanino man ang halaga at malalim na kahulugan ng alahas na iyon. Hindi lamang ito mahalaga dahil sa presyo nito. Isa itong sagisag ng isang masalimuot na kabanata sa kasaysayan ng maharlikang pamilya. Tumayo siya, lumapit sa bintana, at tumingin sa harding hitik sa makukulay na bulaklak. Nang magsalita siya, matatag ang kanyang tinig, ngunit malinaw na taglay nito ang matinding pag-aalala. Simulan agad ang investigasyon. Panloob lamang, ganap na lihim. Hindi natin maaring hayaang mahulog ang maharlikang pamilya sa isa na namang iskandalo, lalo na ngayong malapit nang tanggapin ni William ang mas malalaking responsibilidad. Inutusan niya ang isang maliit na pangkat ng pinakapinagkakatiwalaang mga opisyal ng seguridad na simulan ang lihim na pagsisiyasat. Kailangang busisiin ang bawat file, bawat kuha ng kamera, at bawat elektronikong bakas. Kasabay nito, mariing binigyang diin muli ni Charles. Ituring ninyo itong lihim na kasing halaga ng pambansang seguridad. Kapag kumalat ang balitang ito, magiging napakaseryoso ng epekto nito sa reputasyon ng buong maharlikang pamilya. Nang isa-isang umalis ang lahat sa silid, nanatiling mag-isa si Charles. Alam niyang nasa pinakasensitibong yugto ang maharlikang pamilya. Ang pagkawala ng sapphire ring ay hindi lamang pagkawala ng isang mamahaling bagay. Para sa kanya, isa itong malinaw na babala. May isang taong humahamon sa kapangyarihan at pagkakaisa mula sa loob mismo ng palasyo. Mabilis ngunit lubhang maingat na umusad ang panloob na investigasyon sa ilalim ng direktang utos ni Haring Charles. Walang kahit isang detalye ang pinahintulutang makalabas ng palasyo. Batay sa datos ng access sa mga camera, fingerprints, at records ng security system, mabilis na natunton ng pangkat ang nawawalang bodyguard. Pagkalipas lamang ng 2 araw, siya ay naaresto sa isang payak na bahay sa labas ng London, kung saan siya nagtatago habang inihahanda ang kanyang mga gamit upang lisanin ang Britanya. Sa saradong interrogation room, nanginginig ang bodyguard at halos maligo sa pawis. Sa putol-putol at pautal-utal na tinig, umamin siya. Sumunod lamang ako sa mga instruksyong ipinadala sa akin sa pamamagitan ng text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ibinigay ng taong iyon ang eksaktong oras, kung paano pansamantalang patatahimikin ang mga kamera, at kung saan ko ilalagay ang singsing matapos itong kunin. Hindi ko alam kung sino siya. Tumanggap lamang ako ng malaking anonymous bank transfer. Hindi ako nangahas tumanggi. Sinabi nilang may mangyayari sa pamilya ko kung hindi ako susunod. Pinakinggan ni Charles ang buong ulat sa kanyang pribadong opisina sa Clarence House. Lalong dumilim ang kanyang muka at muling naikuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa mamuti ang mga buko. Agad niyang naunawaan
na hindi ito simpleng bigla ang kilos ng isang sakim na individual. Isa itong maingat na planong pinag-isipan at tila may suporta mula sa loob ng maharlikang pamilya. May kinakaharap tayong kaaway sa loob mismo ng ating tahanan, sabi niya sa kanyang malapit na tagapayo. Mababa ang kanyang tinig, puno ng matinding pag-aalala at pinipigil na galit. Agad niyang iniutos sa pangkat na magpanggap na patuloy na nakikipag-ugnayan sa utak ng operasyon gamit ang parehong numero. Gumawa sila ng mga pekeng mensahe na para bang ang natatarantang bodyguard ay humihingi pa ng karagdagang tagubilin, umaasang magkakamali ang kabilang panig o sasagot man lamang. Ngunit nabigo ang lahat ng pagsisikap. Ganap ng pinutol ng kabilang panig ang komunikasyon. Tumahimik ang numero na para bang hindi kailanman umiral. Wala ni isang tugon. Wala ni isang digital na bakas ang naiwan. Kinagabihan, sa isang saradong pagpupulong na dinaluhan lamang ng iilang tao sa isang maliit na silid sa Clarence House, bumigat ang kapaligiran na tila makapal na ulap. Doon nagsimulang mapansin ni Charles ang kakaibang kilos ni Camilla. Tuwing nababanggit ang nawawalang sapphire ring, halata siyang naninigas. Iniiwasan niya ang direktang tingin ng sino man. Palihim ang kanyang mga mata at mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay sa gilid ng mesa hanggang sa lumitaw ang mga ugat nito. Ang kanyang katahimikan ay malayong malayo sa matatag, mapagpasiya, at minsan ay mainit na personalidad na karaniwan niyang ipinapakita sa publiko. Malinaw na naramdaman ni Charles ang kakaiba. May bumubulong sa kanyang kutob na may mali. Isang malabo, ngunit papalaking hinala ang unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Wala siyang sinabi kaninuman. Hindi man lamang siya nagbigay ng pahiwatig sa kanyang pinakamalapit na tagapayo. Palihim niyang inutusan ang isang maliit at pinagkakatiwalaang pangkat na simulan ang pagmamanman sa mga pribadong gawain ni Camilla. Ang kanyang personal na schedule, mga tawag sa telepono, mensahe, at anumang galaw na wala sa opisyal na programa. Lahat ay kailangang bantayan ng may sukdulang pag-iingat nang hindi niya nalalaman kahit katiting. Nang matapos ang pagpupulong at isa-isang umalis ang lahat, nanatiling nakaupo si Charles sa loob ng silid. Tumingin siya sa bintana, sa kumikislap na mga ilaw ng London, sa kalaliman ng gabi. Camilla, bakit ka nagkakaganito? Mahina niyang bulong, dala ng tinig ang bigat ng pagdududa, sakit, at takot na maaaring ang tunay na krisis ay hindi nagmumula sa labas ng palasyo, kundi mula mismo sa loob ng kanilang sariling pamilya. May lungkot na nananatili at matinding pag-aalala. Ayaw niyang maniwala na ang asawang tumayo sa tabi niya, sa gitna ng napakaraming unos, ang babaeng hayagan niyang ipinagtanggol laban sa hindi mabilang na batikos ng publiko, ay maaaring sangkot sa usaping ito. Ngunit ang kakaibang kilos ni Camilla at ang mga unang ebidensya ay pumilit sa kanya na kumilos ng tiyak at walang pag-aatubili. Alam ni Charles na ang maharlikang pamilya ay nasa pinakamarupok nitong yugto. Patuloy pa rin ang pressure mula sa publiko. Hindi pa rin kumukupas ang alaala ni Diana at si William ay malapit nang tumanggap ng mas mabibigat na responsibilidad. Ang anumang lamat mula sa loob sa ganitong sandali ay maaaring magdulot ng mga kahihinatnang hindi na maaayos pa. Tumayo siya, bumuntong hininga ng malalim, at nagpa siyang tuklasin ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Nagsimula na ng tunay ang paghahanap sa katotohanan at ang unang mga hinala ay direktang tumuturo
sa taong pinakamalapit at pinakamahalaga sa trono. Ang buong sabuatan ay nagsimula ng tahimik ilang buwan. Bago iyon, nang ang mga pribadong pag-aalala ni Tom Parker Bowles ay unti-unting mawala ng kontrol. Sa loob ng maraming taon, pinanood ni Tom ang kanyang ina na mamuhay sa napakalaking anino ni Prinsesa Diana. Kahit naging reyna na si Camilla, kahit nagsikap siya sa mga gawaing pangkawanggawa, opisyal na paglalakbay, at sa pagbuo ng isang mas palakaibigang imahe sa publiko, malinaw pa ring nararamdaman ni Tom ang walang tigil na paghahambing ng mga tao. Sa tuwing lumilitaw ang kanyang ina, pinag-uusapan pa rin ng publiko si Diana. Ang kanyang maningning na ngiti, ang kanyang habag, at ang trahedyang hindi kailanman tuluyang nawala sa alaala ng marami. Natatakot si Tom na kapag bumaba sa trono o pumanaw si Haring Charles at opisyal nang umakyat si William bilang hari, ang posisyon ng kanyang ina ay matutulak ng malayo sa likuran. Maaaring siya ay maging Queen Mother lamang sa pangalan, habang-habang buhay na itatala ng kasaysayan bilang ang pangalawa. Ang takot na yon ay lumago sa paglipas ng panahon hanggang sa maging tunay na pangamba para sa kinabukasan ng kanyang ina at ng kanilang pamilya. Mula sa takot na yon, nagpasya si Tom na kailangan niyang kumilos. Naniniwala siyang kailangan ang isang matibay at konkretong simbolo upang patatagin ang posisyon ng kanyang ina bago magsimula ang bagong paghahari. At pinili niya ang sapphire ring, ang pinakatanyag na alahas na nakaugnay sa pangalan at pamana ni Diana. Para kay Tom, ang pagkakaroon ng singsing ay hindi lamang tungkol sa pag-angkin ng isang material na kayamanan. Isa itong paraan upang ipahayag na ang kanyang ina ang tunay na karapat-dapat sa kapangyarihan at pangmatagalang pagkilala sa loob ng maharlikang pamilya. Ang singsing, sa kanyang paningin, ay magiging isang kalasag na magpoprotekta kay Camilla laban sa lahat ng darating na pagbabago sa politika at opinyon ng publiko. Nagsimulang magplano si Tom ng malamig, masusi at labis na maingat. Ilang linggo niyang pinag-aralan ang security system ng vault, ang schedule ng duty ng mga bodyguard at ang paraan ng paggana ng mga kamera. Pagkatapos, palihim niyang nilapitan ang isang bodyguard mula sa personal protection team ni Camilla sa pamamagitan ng mga anonymous na paraan nang walang iniiwang direktang bakas na maaaring magturo pabalik sa kanya. Maagang nalaman ni Camilla ang buong plano ng kanyang anak. Hindi niya ito pinigilan. Sa katunayan, pinili niyang makipagtulungan ng tahimik ngunit epektibo. Hindi tuwiran niyang pinadali ang plano sa pamamagitan ng pag-apruba sa mga pagbabago ng shift sa kanyang opisina upang maging mas maluwag ang seguridad ng vault sa pinakamahalagang sandali. Ang malalim na ugnayan ng mag-ina kasama ang sariling pangamba ni Camilla tungkol sa kanyang hinaharap na posisyon ang nagtulak sa kanya upang tanggapin ang panganib na ito kahit pa may matindi siyang panloob na pag-aalinlangan. Isang gabi, sa pribadong tahanan ni Tom, nagkaroon ng maikling lihim na pagpupulong ang mag-ina. Mabigat ang hangin sa silid. Tiningnan ni Camilla ang kanyang anak. Mababa ngunit malinaw ang kanyang tinig at may halong matinding pagkabalisa. Tom, sigurado ka ba? Napakapanganib nito. Kapag nahuli tayo, guguho ang lahat. Hindi tayo patatawarin ng maharlikang pamilya. Diretsong tumingin si Tom sa mga mata ng kanyang ina. Malalim ang kanyang tinig, ngunit matatag at buo ang pasya. Nararapat sa iyo ang buong pagkilala, inay. Ayokong habang buhay kang mamuhay sa anino ni Diana. Ito ang paraan upang protektahan ang iyong posisyon bago umakyat si William sa trono. Magtiwala ka sa akin. Matagal na nanahimik si Camilla.
Mahigpit niyang pinag-cross ang kanyang mga kamay, habang ang kanyang mga mata ay nag-aatubili sa pagitan ng takot at pagtanggap. Sa huli, bahagya siyang tumango. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong lamang. Sige, pero kailangang gawin ito ng buong ingat. Huwag mag-iwan ng anumang bakas. Ayokong mawala ang lahat. Mula sa pag-uusap na yon, opisyal nang umandar ang plano. Nakaramdam si Tom ng kaba, ngunit kakaibang pananabik din. Tuwing gabi, muli niyang sinusuri ang buong plano, natatakot na kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring sumira sa lahat. Kumbinsido siyang kapag nasa kanyang mga kamay na ang singsing. Magiging makapangyarihan itong kasangkapan upang palakasin ang impluwensya ng kanyang ina bago dumating ang malalaking pagbabago sa maharlikang pamilya. Samantala, kahit pinanatili ni Camila ang karaniwan niyang kalmado, marangal at matatag na anyo sa publiko, sa kaibuturan niya ay palagi siyang balisa. Madalas siyang gising sa mahahabang gabi, iniisip kung tama ba ang kanyang desisyon. Gayunman, paulit-ulit niyang kinukumbinsi ang sarili na ginagawa lamang niya ang kinakailangan upang protektahan ang kanyang anak at ang posisyon ng kanilang pamilya. Sa mga sumunod na araw, tahimik na pinadali ni Camila ang ilang bagay sa pamamagitan ng kanyang opisina. Hindi tuwiran niyang inaprubahan ang mga pagbabago sa shift upang maging mas maluwag ang seguridad ng vault sa eksaktong sandali na kailangan ito. Patuloy namang ipinadala ni Tom ang mga huling tagubilin sa bodyguard. Pinapaalalahanan itong burahin ang lahat ng bakas matapos maisagawa ang gawain. Sa isang huling maikling mensahe bago ang operasyon, isinulat ni Tom, "Inay, handa na ang lahat. Magtatagumpay tayo." Maingat na itinago ang sabwatan sa ilalim ng mapayapa at marangal na anyo ng maharlikang pamilya. Ang mga pagkikita ng mag-ina ay naging bihira at lubhang maingat. Walang hindi kailangang salita. Walang dokumentong maaaring maging ebidensya. Lahat ay nangyari sa ganap na katahimikan. Walang nakakaalam na ang mga taong pinakamalapit sa trono ay tahimik na naguhukay ng malalim na hukay sa ilalim mismo ng palasyo. Naghihintay sa sandaling magbabago ang lahat ayon sa direksyong kanilang ninanais. Kasabay nito, walang tigil na itinulak ni Charles ang investigasyon ng may malamig na determinasyon. Inatasan niya ang internal security team na busisiin ang bawat piraso ng datos. Pagkatapos, lumitaw ang isang kakaibang detalye na tila malinaw na bitak sa buong kwento. Ang duty ship sa vault ay biglang binago 2 araw lamang bago ang pagnanakaw. Ang utos ng pag-apruba ay nagmula mismo sa opisina ni Reyna Camila. Hindi ito pirmado ni Charles, ni hindi rin ng pinuno ng seguridad, kundi may seal at electronic signature sa ilalim ng autoridad ng opisina ni Camila. Kinagabihan, nang pribado siyang ipatawag upang magpaliwanag, pumasok si Camila sa silid habang pilit pinananatili ang kanyang kahinahunan. Diretso siyang tiningnan ni Charles sa mga mata. Mababa ang kanyang tinig, ngunit matalim. Binago ang duty shift. Inaprubahan ito ng iyong opisina. Paano mo ito ipaliliwanag? Bahagyang kumunot ang noo ni Camila. Taglay pa rin ng kanyang tinig ang karaniwan nitong kalmado, ngunit napansin ni Charles ang banayad na panginginig sa dulo ng kanyang pangungusap. Wala akong kinalaman dyan. Marahil ang aking kalihim ang nag-aproba niyan ng mag-isa upang ayusin ng mas maayos ang mga tauhan. Hindi ko alam ang mga detalye. Alam mo namang hindi ako masyadong nakikialam sa ganoong mga technical na usapin. Hindi agad sumagot si Charles. Nanatili lamang siyang nakatingin sa kanya. Tila sinusukat ang bawat salita at bawat kilos. Sa katahimikang iyon,
Lalo lamang lumakas ang bigat ng hinala sa pagitan nilang dalawa. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang simpleng pagdududa ang nararamdaman niya. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng magtagpo at ang larawang nabubuo ay mas masakit kaysa sa anumang nais niyang paniwalaan. Mga iskedyul ng seguridad. Makatuwiran ang sagot sa unang pandinig, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Charles. Matagal na niyang nakasama si Camila upang hindi mapansin na may itinatago siya. Iniwasan ng kanyang mga mata ang titig ni Charles kahit sa isang iglap lamang at mahigpit na nahawakan ng kanyang kamay ang laylayan ng kanyang damit. Malilit na palatandaan yon. Mga detalyeng siya lamang ang maaaring makapansin. Habang lalo pang lumalalim ang kanyang hinala, inutusan ni Charles na higpitan pa ang pagmamanman kay Camila. Ngunit nanatili itong ganap na lihim. Ang mga resulta ay nag-iwan sa kanya ng matinding pagkabigla. Sa loob lamang ng isang linggo, nagkaroon si Camila ng hindi bababa sa 3 lihim na pagkikita sa kanyang anak na si Tom Parker Bowles. Biglaan ang mga pagpupulong na yon. Wala sa anumang opisyal na schedule at palaging isinasagawa sa mga pribadong lugar. Isang maliit na kapehan sa labas ng lungsod, isang pribadong bahay na pag-aari ng mga kaibigan. At minsan pa nga ay sa isang tahimik na parke sa gabi. Bawat pagkikita ay maikli, palihim, at hindi iniulat kanino man. Pagkatapos ng bawat isa, bumabalik si Camila sa palasyo, na mas balisa o mas malalim ang iniisip kaysa dati. Nakaupo si Charles habang sinusuri ang surveillance report. Napakahigpit ng pagkakahawak niya sa mga papel hanggang sa bahagyang magusot ang mga ito. Sa malalabong kuha ng kamera, makikita ang mag-ina na palihim na nag-uusap. Sa isang sandali, hawak ni Tom ang kamay ng kanyang ina. Tila inaalo siya. Walang audio recording, ngunit sobra-sobra na ang sinasabi ng kanilang kilos. Isang matalim na kirot ang tumagos sa puso ni Charles. Ang asawang pinili niyang tumayo sa tabi ng trono, ang babaeng ipinagtanggol niya laban sa napakaraming batikos ng publiko. Ngayon ay tila nakatayo sa kabilang panig. At si Tom, ang anak ni Camila, ay posibleng siya mismong nagplano ng buong pangyayari. Tumayo si Charles at naglakad-lakad sa silid ng mahahabang hakbang. Huminto siya sa harap ng larawan ni Diana na nakasabit sa dingding. Puno ng magulong damdamin ang kanyang mga mata. Alam niyang kinakaharap niya ang pinakamalubhang krisis pampamilya na kailanman ay kanyang naranasan. Wala nang ibang paraan. Kailangan na niyang kumilos. Panahon na upang harapin ito, sabi ni Charles sa kanyang sarili. Ang tinig ay puno ng determinasyong may halong matinding kalungkutan. Hindi ko maaaring hayaang gumuho ang maharlikang pamilya dahil sa personal na ambisyon. Ipinag-utos niya ang paghahanda para sa isang pribadong pagpupulong na dadaluhan lamang ng 3 tao. Si Charles, si Camila, at si Tom. Walang mga tagapayo, walang mga kalihim, walang mga saksi. Ilalapag niya sa mesa ang lahat ng ebidensya at pipilitin silang kilalanin ang katotohanan. Umabot na ang investigasyon sa puntong wala nang balikan. Ang mga unang hinala ay naging malinaw na ebidensya. At si Haring Charles III, gaano man kasakit ang kanyang nararamdaman, ay kailangan pa ring gawin ang tungkulin ng isang hari. Protektahan ang trono mula sa anumang banta, kahit pa ito ay magmula mismo sa kanyang sariling pamilya. Matapos ang pribadong pagharap kay Charles, napagtanto ni Camila na papalapit na ng papalapit ang panganib ng pagkakabunyag. Hindi siya pinatulog ng pagkabalisa buong magdamag. Kinaumagahan,
Agad niyang kinontak si Tom sa pamamagitan ng isang pribadong channel na silang dalawa lamang ang nakakaalam. Kailangan nating burahin ang lahat ngayon din, sabi ni Camila sa nagmamadaling tinig, may bahid ng takot na pilit niyang pinipigil. Naghihinala na si Charles. Tinanong niya ang tungkol sa pagbabago ng shift sa napakakakaibang paraan. Kapag may natira pang bakas, babagsak ang lahat. Ilang segundo munang nanahimik si Tom sa kabilang linya. Pagkatapos, sumagot siya sa malamig, ngunit matatag na tono. Naiintindihan ko. Aasikasuhin ko agad. Huwag kang mag-alala, inay. May oras pa tayo. Pagkatapos ng tawag, mabilis na kumilos si Tom. Ganap niyang pinutol ang lahat ng ugnayan sa naarestong bodyguard. Ang lahat ng anonymous na mensahe, transfer records, at mga naunang tagubilin ay binura gamit ang espesyal na software. Naghanda rin siya ng isang kwentong maaaring maglipat ng sisi sa iba. Ang bodyguard ay kumilos ng mag-isa dahil sa kasakiman. Naakit ng pangakong pera mula sa isang panlabas na pinagmulan. Naniniwala si Tom na kung kinakailangan, maaari siyang gumawa ng ebidensyang susuporta sa kwentong iyon. Hindi rin nanatiling walang ginagawa si Camila. Personal niyang sinuri at binura ang lahat ng kamakailang tala ng tawag at mensahe nila ni Tom. Binawasan niya ang mga pagkikita sa kanyang anak upang maiwasan ang pagmamanman. Ang anumang susunod na pakikipag-ugnayan ay gagawin lamang sa telepono o sa mga lugar na lubhang maingat na pinili at palaging napakaikli. Samantala, ang sapphire ring ay maingat na itinago ni Tom sa isang lihim na safe sa loob ng kanyang pribadong tahanan sa labas ng lungsod. Wala ni isang tao, maliban sa kanya, ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon nito. Paminsan-minsan, tinitingnan ni Tom ang singsing, dala ang magkahalong kasiyahan at takot. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na ang bagay na iyon ang magiging kalasag na magpoprotekta sa kanyang ina mula sa mga paparating na pagbabago sa maharlikang pamilya. Naniniwala ang mag-ina na magtatagumpay ang kanilang plano na ilipat ang sisi. Akala nila ay halos ganap na nilang nabura ang mga ebidensya at si Charles ay maaari lamang maghinala ngunit walang sapat na batayan upang ilantad sila. Sinubukan ni Camila na bumalik sa dati niyang kalmadong anyo, nakikilahok sa ilang maliliit na gawain sa palasyo na para bang walang anumang nangyari. Ngunit tuwing siya ay nag-iisa, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pagkabalisa. Alam niyang isang napakapanganib na laro ang kanyang pinasok. Magiging maayos ang lahat. Paulit-ulit na pagpapalakas loob ni Camila sa sarili. Ngunit ang tinig sa kanyang kalooban ay hindi na kasing tiyak tulad ng dati. Bawat araw, mas lumalakas ang takot na matuklasan ni Charles ang lahat at mawala sa kanya ang lahat ng pinanghahawakan niya. Sa panlabas, pinanatili ni Tom ang kumpiyansang kilos. Naniniwala siyang kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Kailangang protektahan si inay, isip niya. At gagawin ko ang lahat upang matiyak iyon. Sa mga anino ng maharlikang pamilya, pilit na binubura ng mag-ina ang lahat ng bakas ng sabuatan. Ngunit hindi nila alam na hawak na ni Haring Charles ang mas marami pang ebidensya kaysa sa kanilang inaakala. At naghahanda na siya para sa mapagpasyang hakbang. Kinaumagahan, kakaibang bigat ang bumalot sa loob ng Buckingham Palace. Ipinatawag ni Haring Charles si Camila at si Tom sa isang pribadong pagpupulong sa kanyang personal na conference room. Walang mga kalihim, walang mga tagapayo, at walang mga saksi. 3 tao lamang ang naroon. Ang hari, ang reyna, at ang anak nito.
Nang pumasok sina Camila at Tom, agad nilang naramdaman ang bigat ng kapaligiran. Sa malaking mesang gawa sa roble, ay nakalapag ang isang manipis na folder ng mga dokumento. Sa tabi nito ay naroon ang nabawing sapphire ring. Nakaupo si Charles sa ulunan ng mesa. Mahigpit ang kanyang muka. Sa kanyang mga mata ay mababakas ang sakit at determinasyon. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Pagkaupo pa lamang ng mag-ina, itinulak ni Charles ang folder papunta sa kanila at nagsalita sa mababa ngunit napakalamig na tinig. Malinaw na ang lahat. Ang pagbabago ng shift ay inaprubahan ng opisina ni Camila. Nariyan din